Baptist Confession. Natapos tayo sa unang 5 kabanata na tumutukoy sa mga doktrina tungkol sa Diyos at sa kanyang mga gawa. Ngayon ay tutungo tayo sa doktrina tungkol sa tao, partikular sa usapin ng kasalanan, pagkahulog ni Adan bilang ating ninuno at ang kaparusahan na naipatong sa balikat ng sangkatauhan dahil diyan, at ang katubusan, pangakong katubusan na nasa pangalawa at huling Adan, na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Philippine District Representative, or kilala natin ngayon bilang kongresista, sila ay kumakatawan sa mga tao sa loob ng distrito na kanilang sinasakupan, at anuman ang kanilang mga gawing batas, alinman ang mga sabihin nila sa plenaryo o sa loob ng Kamara de Representantes ay magiging boses ng distrito na kanyang sinasakupan. Yan nga ang madalas sinasabi, Vox Dei, Vox Populi, dahil pinili sila ng tao, ay pinili sila ng Diyos bilang kinatawan. Kaya lamang sa mga nagiging ugali nila ngayon ay mahirap sabihin na sila ay kumakatawan sa atin. Pero ganun pa man, sa biblical na aspeto ay meron ding pagkakatawan o pagre-represent. At yan ay si Adan. Nung siya ay nilikha ng ating Panginoon o ng ating Diyos, siya ay tinawag na federal head of all humanity. So, if you are not familiar yet with federal or federal head, it means that one man represents everybody. One man represents the whole humanity, and in this sense, Adam was representing all people in his action. So whatever happens to Adam, whatever consequences his actions are, it will pass to all mankind because he is the federal head. Now the issue there is that Adam fell to sin. That's what happened to Adam. He fell to sin, nahulog siya sa kasalanan dahil sa kanyang pagsalangsan o sa kanyang pagsuway sa batas ng Diyos, at nagkaroon ito ng kaparusahan dahil dyan. Kaparusahan galing sa Diyos na bilang federal head napasa sa sangkatauhan. Basahin natin ang sinasabi ng ating confession tungkol sa pagkahulog ni Adan, sa pagpasok ng kasalanan, at sa parusang ibinigay dahil diyan. Let's open our 1689 confession in chapter 6. And we will be reading all paragraphs. This has 5 paragraphs, so we can read it in just a minute or 2. Paragraph 1. Although God created man upright and perfect and gave him a righteous law, which had been unto life, had he kept it, and threatened death upon the breach thereof, yet he did not long abide in dishonor, Satan using the subtlety of the serpent to seduce Eve, then by her seducing Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation, and the command given unto them in eating the forbidden fruit, which God was pleased according to his wise and holy counsel to permit, having purpose to order it to his own glory. 2. Our first parents by this sin fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin, and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Paragraph 3. They being the root, and by God's appointment standing in the room, instead of all mankind, the guilt of the sin was imputed, and corrupted nature conveyed to all their generation, being now conceived in sin, and by nature children of wrath, the servants of sin, the subjects of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus set them free. Paragraph 4.
from this original corruption whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgressions. Paragraph 5. The corruption of nature during this life does remain in those that are regenerated, and although it be through Christ's pardon and mortified, yet both itself and the first motions thereof are truly and properly sin. So that's our brethren in 1677 and 1689, dahil dyan kinuha 1689, on their view and our view as far as the doctrine of sin, the doctrine of man is or are concerned. So, ano ang kukunin nating turo tungkol dyan? Ang ating Diyos ay lumikha ng tao na upright and perfect. Adam was created in perfect nature. And he is created in God's likeness and image. Kawangis at kalarawan ng Diyos. Gayunpaman, Adam, as the federal head of all humanity, disobeyed God. So that's what happened. And what happens after he disobeyed God, it resulted in the fall of mankind into sin and the consequent suffering of its punishment. Because Adam disobeyed, God punishes. And the punishment that has been bestowed to Adam was not only his, but to all humanity, because he is the federal head. So let's talk about the federal headship of Adam. Ano ba ang ibig sabihin niya? That's our first point. Ang lahat ng tao ay nire-representa ng isang tao, at yan ay si Adan. Si Adan ang nagre-represent sa lahat ng tao. Individual does not represent himself or herself. Hindi ganun yon. Na tatay ko yan, oo. Pero, kung ano yung gagawin niya, siya yon. Hindi ako yon. Well, sa ibang aspeto, tama yon. Ang kasalanan ng ama mo, hindi ibibilang na kasalanan mo. Totoo yon. Pero sa usapin ng federal headship, dahil si Adan ang nagre-represent sa lahat ng tao before God, anuman ang kalagayan ni Adan, anuman ang sapitin ni Adan, yan ay kalagayan at sasapitin ng lahat. Kaya kung ano ang naging likas ni Adan pagkatapos niyang mahulog sa kasalanan, ay naging likas ng sangkatauhan. Kaya ang biblical definition niyan, ang federal headship ay turo ng Biblia na may isang taong kumakatawan sa lahat ng tao sa pakikipagtipan sa Diyos. Hindi nakikipagtipan ng Diyos ng individual. Okay, meron akong tipan kay brother ganito. Meron akong tipan kay brother ganito. Hindi nyo ba nakikita na ang kanyang nilikha sa ngayon ay iglesia? At nasa loob ng iglesia, ang mga nagtitipan ng mga miyembro, ang pakikipagtipan ng Diyos ay sa iglesia, hindi pang isa lang. Bagamat mayroon tayong relasyon sa Diyos dahil kay Kristo, pero sa usapin ng pakikipagtipan, nakikipagtipanan ng Diyos collectively sa isang grupo ng tao. That is what we call the people of God. And today, the people of God is the church. Hindi pwedeng mag-isa ka. Hindi mo pwedeng sabihin, naiintindihan ko naman ng Bible, I can read it by myself, I do not need a church to understand the Bible. You may be correct in some way, but you are wrong because the design of God in His covenantal dealing is that every individual under the people of God should be in the church. Yan ay sa panahon natin ngayon. Tumanaw tayo ng mga biblical passage tungkol dyan. Romans 5:12 to 19. Hindi natin babasahin lahat, so may mga dot. Sabihin nyo lang importante na dapat nating makita. Pakibasa, Brother Josh, Romans 5:12 to 19. Sa wika ng Tagalog, Romans 5:12 to 19. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at
At sa pamamagitan ng kasalanan ay kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Unay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isang darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay. Lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinungan ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad ay kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung papaanong pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa si Jesucristo. At kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Verse 19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay naging mga matuwid. Diyan tinutukoy ni Apostol Pablo ang pagpasok ng kasalanan, at sa pagpasok ng kasalanan, kasangkot pa rin si Adan. Siya ang sinisi na dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan, at makikita mo na lang ang pagpasok ng pagiging makasalanan ng ibang tao, bunga na lamang ng sinapit ni Adan. Kaya dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan ay napasa sa lahat ng tao. In theology, we call it imputation of sin. Adam's imputation of sin to humanity. No one is exempted sa pagpasok ng kasalanan. Isang tao lang ang hindi napasukan ng kasalanan, at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. The sin of Adam was not imputed to Christ because Christ was conceived in the Holy Ghost or in the Holy Spirit nung siya ay pinagdadalang ni Birheng Maria nung panahon na iyon. Nakikita natin dyan na may pagre-representa ang pagpasok ng kasalanan. Hindi ka nagkasala dahil hindi ka tinawag na makasalanan dahil gumawa ka ng kasalanan, kundi mayroong isa na naging entrance ng sin, at dahil siya ang federal head ay namana ng lahat kung ano ang kanyang likas bilang si Adan. Kaya ikaw ngayon ay nasa wangis ni Adan. Bagamat nasa wangis ka rin ng Diyos. Pero ang nangyaring pagkabahid ng kasalanan kay Adan, sinapit mo rin bilang tao. Walang exempted dyan. Romans 5:18-21, therefore as one trespasses led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification in life for all men. Here necessitates the second Adam or the last Adam. So dahil napahamak ang lahat sa isang federal head, kailangan ng isa pang federal head para bawiin ang sinapit ng sangkatauhan. And this time we all know that it is the Lord Jesus Christ, and that covenant promise was fulfilled in His first coming. So anong dapat natin makita dyan? Dahil sa federal headship ni Adan, nauunawaan natin na universal ang kasalanan. Naniniwala tayo sa universality of sin. Lahat ng tao ay masama. Kahit pang tao ay wala sa mundo, nasa National Space Station, hindi siya makakatakas sa nature ni Adan. Lahat ng taong nabuhay maliban sa ating Panginoong Jesucristo ay nagtaglay ng kasalanan ni Adan. In theology, we call it the original sin. Napunta sa atin ang kasalanan ni Adan. Kaya ang tao, ang sangkatauhan, hindi ka tinatawag na makasalanan dahil natuto ka na magkasala. Hindi ka tinawag na makasalanan dahil natutunan mong maging masama at in-apply mo ang pagiging masama, kaya ka na tinawag na makasalanan. Hindi. Bago ka mag-practice ng sin,
You are a sinner. And that is because of Adam. It's your nature. Kaya nga kapag may kakayanan ka na, napapractice mo ang nature mo. Yan ang nagaganap sa bawat taong lumalaki o nabubuhay. Pinapahintulutan ng Diyos na mabuhay. So dahil sa pagsaway ni Adan, nagresulta ito sa imputation of sin sa lahat ng tao. At yun na nga ang tinatawag nating original sin. So that's number 2, ang pagdating ng kasalanan ni Adan na na-impute sa lahat ng tao, taglay-taglay natin yan ay original sin. Pero pag-usapan natin ang mga maling presentasyon pag pinag-uusapan ng original sin. Hindi natin pinapaliwanag sa original sin na una, ang ibig sabihin natin ay generational sin. Ano ang ibig sabihin ng generational sin? Makakarinig kayo ng mga nagpapakilalang sila'y sovereign gracer, pero pag tinuturo ang doktrina ng kasalanan, maririnig mong sinasabi nila na mana natin sa mga magulang natin ang ating kasalanan. No, we are not. Hindi yun ang ibig sabihin ng original sin, na ang turo ay man inherits the sin of his or her biological parents. What is the correct presentation? Generational sin refers to specific sins that one generation may pass on to others. Ganun ang generational sin. The next generation suffers the punishment of the sin of the first or the preceding generation. Halimbawa, ang tatay mo ay nag-iwan ng maraming utang. Nung siya'y namatay, pinasan mo ang lahat ng mga naniningil sa kanya. Yun yung generational sin. Napapasa sa iyo ang isang specific na kasalanan na naganap sa iyong naunang henerasyon. Babalik at babalik at babalik ka. Pagbalik mo, babalik ka kay Adan. Pero mali ang turo na ang pagpasa ng sin ay mula sa magulang papunta sa iyo. Ang tamang turo mula kay Adan, diretso sa tao. Adam to an individual. Kasi nature ang pinag-uusapan dyan. Kaya kung namamana man ng anak ang kasalanan ng kanyang mga magulang, epekto na yan ng original sin. At hindi dahil galing sa magulang niya ang pagiging makasalanan. Hindi yan ang interpretation ng Psalm 51:5 na I have been conceived as a sinner inside the womb of my mother. Ang tinutukoy doon ng salmista ay nasa sinapupunan pa lang siya ay nasa likas ng makasalanan. Hindi ibig sabihin na pumapasa yung kasalanan ng nanay niya sa kanya. Hindi ganun ang pananaw ng Biblia. Walang ganyan turo ang Biblia. Kaya maling presentasyon ang pagturing na ang original sin ay generational. Another is that man is a sinner because of his actions. Kaya daw naniniwala naman sila lahat ng tao makasalanan. Kaya lang kapag hinukay mo ang kanilang pangunawa, sasabihin nila sa'yo, kaya naging makasalanan ng tao kasi gumawa siya ng kasalanan. Mali. Yon ay epekto ng kanyang pagiging makasalanan. Ang original sin ay nagtuturo ng lahat ng tao ay sa pagpapanganak pa lang. Sa sinapupunan pa lang. Psalm 51 verse 5, nakalagay yan doon. Nataglay-taglay na natin ang makasalanang likas. Namana natin iyan dahil sa pagsuway ni Adan. At yung inclination na ito ay hindi lamang dahil natutunan nating maging masama. Kaya yun ang naging ideya ng iba. Para hindi niya na ma-practice ang sin ay i-homeschool. Gano'n ka nakakatiyak na kahit i-homeschool mo ang isang bata, di matututo ng kasalanan. Para hindi makurak ang isip, i-restrict natin ang YouTube, i-restrict natin ang internet. How are you sure that when you do that, he cannot practice sin? You cannot assure. Why? Because this is something that is engraved in nature. Gagana't gagana yan, kahit hindi mo siya turuan. Ngayon, kung gusto mong mas lalong gumana, hayaan mo siya. Hindi ko naman sinasabing ganun ang gawin. Bigyan ng restriction para yung pag-practice ng sin, hindi malala. Taniman ng takot sa Diyos para mangimi gumawa ng masama. Maigi na yon kaysa blatant na hayag at
harungas sa kantong salita sa paggawa ng kasalanan. Makikita natin yan sa mga talatang nakalagay dyan, nabasa na rin natin yung isa dyan. Kaya ang turo natin, ang original sin, ay turo ng Biblia na ang lahat ng tao ay pinanganak na may sinful nature at guilt dahil sa pagsaway ni Adam. Now, speaking of guilt, naiintindihan natin ang guilt ngayon as nag-guilty ako. Hindi ganon ang guilt. Ang guilt is that narito yung batas, malinaw na may pagsuway ka, hindi ka man makonsensya, guilty ka. Kaya when you are in a courtroom and you are the suspect, you are being accused of a certain crime, and then evidences were presented, witnesses have spoken their testimonies. In a couple of hearings, the jury or the courtroom were convinced that the accused is clearly a violator of a law or of the law. Guilty siya kahit hindi siya makonsensya. Galing din ang isang tao. Pag sinabing guilty ka, hindi, nag-guilty ako. Kahit walang ganon, guilty ka. Yung kasalanan ni Adan, kasalanan mo. Ba't naman ganon ng Diyos? Ito ang itanong mo na lang. Hindi mo ba na-practice ang nature ni Adan? Hindi mo ba napakinabangan ang nature ni Adan bilang makasalanan? Tsaka tayo bumalik sa tanong na bakit ganun ng Diyos? Bakit nga naman hindi siya magiging ganun sa'yo? Kapareho mo nga si Adan na lumapas tangan sa Diyos. Ang pinagkaiba lang, hindi ka tinawag na makasalanan dahil sa mga personal mong kasalanan, kundi dahil kay Adan na pinagmanahan natin bilang tao. Kaya lahat ng taong ipinapanganak ay masama dahil kay Adan. At ang punto, masama ang lahat ng tao dahil kay Adan. At dahil lahat ng tao ay pinanganak na may sinful nature, walang makakapag-reverse nito. No one can reverse a nature. No one can reverse your nature. Malinaw ang sinasabi ng Jeremiah 13:23. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Ganon din daw ang isang makasalanan, hindi niya mababago ang likas na sa kanya. Kahit anong pilit ng butiking lumipad, hindi niya yun magagawa. Dahil hindi niya nature yun. Kahit anong pilit ng anak ni Adan na maging banal sa harapan ng Diyos, hindi niya na yun magagawa. Bakit? Dahil sa kasalanang nakapatong sa kanya, na engrave sa kanyang pagkatao. Kaya kung hindi yan mare-reverse, ano ang kailangan? Kailangan ng bagong Adan. Yung tinuturo ng ating Biblia, si Kristo bilang bagong Adan. Yan ang pag-asa. Kaya napakaganda ng ating confession kasi hindi kanya ituturo na anong gagawin ko para maligtas. Ang tanong, sino ang dapat maging bagong Adan? Nakakatawan sa akin at aalisin sa akin ang mantsa na bahid mula kay Adan. Ang sagot ng Biblia dyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang second and last Adam. Dalawa lang ang Adan sa mundo. Kung may Adam kang katrabaho, hindi siya yon. Pinangalan lang. Pero dalawa lang ang Adan na federal head. Yung una na nahulog at yung pangalawa at huli na nagtagumpay, Christ the Victor, ang ating Panginoong Hesukristo. Biblical presentation, Christ is regarded as the second and last Adam and the new federal head. Ang problema, meron lang scope of limitation. If Adam represents all, Christ represents the elect. Hindi lahat. So, ang representation ni Jesus is that His obedience and sacrificial death
serve as the basis for the justification and salvation of His people. So let me just bring you through just a simple glimpse of the next chapter, covenant theology, para maintindihan natin. When God created Adam, creator-creature muna ang relasyon. Tama? Nilikha kita, gagawin mo ang gusto ko for my glory. Hindi pa covenant yon. Hindi pa covenant yon. Yun ay creation mandate. Kasi nilikha ka eh. Now, on top of creation, God established a covenant. Na, teka, hindi porke nilikha kita, ako na ang masusunod sa lahat, makikipagtipan ako sa'yo, kapag ka sinunod mo ako, bibigyan kita ng pabor. Pag sinuway mo ako, bibigyan kita ng parusa. Now, that is the covenant. When it involves already pledges and promises. That is what defines a covenant. Now, what happened is that Adam broke the covenant. Sabi ng Diyos sa kanya, wag mong kakainin tong nag-iisang ito, Adam disobeyed. Hence, the covenant of works has been broken. Yan ang nangyari dyan. Now, another Adam came at muling finulfill ang covenant of works. So, ang ginawa ni Christ, humalili doon kay Adan, sa sangkatauhan, siya ang perpektong namuhay para maging sakdal na tao sa harapan ng Diyos. Na-fulfill niya yon, and now the covenant of works na naging successful sa Panginoong Jesucristo, kinonvert ni Christ into a covenant of grace. Kaya, ang unang mangyayari dyan is that there is an imputed righteousness. So, dahil napagtagumpayan ni Christ, yung hindi napagtagumpayan ni Adan, yung kanyang pagtatagumpay, papasa niya sa elect. That is the imputed righteousness. Kaya lang, hindi mo natatawaging covenant of works yon. Bakit? Hindi ikaw ang tumapos nun. In-apply sa'yo ang bagay na hindi mo tinapos, ang tawag na doon, grace. Hence, covenant of grace. Kinatipan ka ni Kristo sa kanyang biyaya na ibinigay sa'yo ang kaligtasang buong buo na tapos na dahil kay Kristo. Kaya taglay-taglay natin ngayon ang imputed righteousness na kung saan ang sino mang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mo nasasapitin ang parusang ibinigay sa isang taong nagkasala. Alin po ang parusang ibinigay sa isang taong nagkasala habang buhay na kamatayan? Hindi sasapitin ng na kay Kristo nakakabit. Anong mensahe? Kumabit ka kay pangit na makipagtipan kay Kristo para sa pag-alis sa sumpa ng kasalanan dahil kay Adan. At diyan pumasok ang covenant of grace dahil si Kristo ang bagong federal head at initiator ng covenant of grace ay He fulfills the promises of redemption made by God at yung mga ginawa niya sa krus bilang federal head ang nagbigay ng pakikipagkasundo sa tao at sa Diyos. Kapon doon sa aming devotion, Leviticus, maganda sanang mag-add, kaya lang wala nang pagkakataon dahil na-miss yung importanting may part doon na sana ay nabigyang toon si Moses bilang reconciliator. Si Moses bilang mediator. Dahil sa Mosaic Covenant, wala namang ibang ginagawa si Moses, kundi kapag nanggigigil yung Diyos sa Israel, pakalmahin yung Diyos. At kapag ang mga tao ay lumalabag sa Diyos, takutin ng mga tao sa parusa ng Diyos. He mediates between a sinful people and a holy God. Now, we have better than Moses. And that's Christ. Our mediator now, the inaugurator of the covenant of grace.
sinabi ni Moses yan eh. Dadating yung time na may darating na propetang higit pa sa akin. And it came already. Less than 2,000 years ago. Yan ang kagandahan. Kaya tandaan natin, ang federal headship ng ating Panginoong Jesucristo ay para lamang sa mga born again. Para lamang sa mga regenerated. Yun lamang mga tumugon sa tawag ng pananampalataya o sa tawag ng ebanghelyo na manampalataya at magsisi sa kasalanan. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, nais kong tumugon ka sa isang positibong pagtugon. Kung nais mong alisin sa iyo ang sumpa ng Diyos na binigay kay Adan dahil sa kanyang pagkamakasalanan at magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, lumapit ka kay Kristo bilang bagong Adan. Siya ay nakabukas ang kanyang palad na yayakap sa iyo kung lalapit ka ng may pagsisisi at pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus. Yan ang pag-asa mo bilang wala pa sa Panginoong Jesucristo. At tayo naman na nasa Panginoong Jesucristo, ang pag-asa natin ay sa kanyang muling pagbabalik ay totally aalisin sa atin ang bahid ng kasalanan. Hanggang ngayon mayroon pa rin tayong kasalanan. Napapractice pa rin natin yan. So come to Christ in repentance and faith. Receive the saving grace of God and be united with Him in all His in righteousness and in life. And I want to challenge you today not to depend on your own abilities for salvation. Do not depend on your own abilities for salvation. Dalawa lang ang pwede mong sapitin bilang kinakatawan ng dalawang Adan. We are either condemned because of Adam or redeemed because of Christ. Choose you this day whom you will serve. Your sinful passion that you inherited from Adam, but there is a security of eternal damnation from God, or be redeemed now because of Christ and enjoy all the benefits of His saving grace. Come to Christ in repentance and faith and follow the path of obedience that leads to eternal glory. Next week, we will be dealing with covenant theology. Bagamat nagkaroon ako ng, bago tayo mag-subscribe ng Reformed Baptist Distinctive, and we have discussed already what covenant is, but magpo-focus tayo talaga dyan next week. So we will be discussing, we will give the contrast between covenant theology and dispensationalism. Ito yung opposing view. Tapos, yung misconception na tinatawag ngayon na 1689 federalism. So, I'm holding to the classic view of Baptists concerning 1689 covenant theology, at hindi ako subscriber ng book ni Pascal Denolf na The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology for many reasons, which I will present next Sunday. So we're now ready for some questions. If you have any, we will